Dark Lord. Nakita ko ang Dark Lord. Napatingin si Aling Chedeng sa asawa. Tinging nagtatanong at naguguluhan. Natutop nito ang sariling bibig nang mabuhay sa imahinasyon ang imahe ng karasang dinanas ng anak sa loob ng kakahuyan. Hirap na hirap ang loob ni Aling Chedeng sa ikinikilos ni Teresa. Nagkatinginan din sina Antonio at Mildred. Ganon din ang mga kababata nila at ang mga kapitbahay na naglapitan din pagkakita sa kanya. Ilang ulit munang lumunok ang ina ni Teresa bago kalmadong nagsalita. Anak, hindi totoo ang Dark Lord. Gawa-gawa lamang iyon upang takutin ng mga tao, lalo na ang mga bata, para iwasang abutan ng dilim sa labas ng bahay. Hindi po, inay. Totoo siya. Nakita ko siya. Tugon agad ni Teresa. Ipinaling niya ang tingin sa ama, na waring naghahanap ng kakamping maniniwala sa kanyang sinasabi. Itay, nakita ko talaga ang Dark Lord. Hindi po ako nagsisinungaling. Nilapitan siya ng ama. Uminahon ka, anak. Tama ang sinabi ng iyong inay. Ang Dark Lord na sinasabi mo, sabi-sabi lang na matatanda noon, hindi siya totoo. Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni Teresa. Hindi po ako nagsisinungaling, itay. Nakita ko siya. Maniwala kayo sa akin. Hinayaan niya akong mabuhay upang maging saksi sa gagawin niyang pagpatay sa inyo. Yun ang kaparusahan ko dahil ginambala ko ang himlayan niya. Kailangan nating tumakas, itay. Umalis na tayo bago pa mahuli ang lahat. Papatayin niya kayong lahat. Napipi ang mga nagbubulungan sa huling tinura ng dalaga. Karamihan ay napapailing. Maging si Antonio ay nagbaba ng tingin. Nasasaktan sa nakikita at naririnig. Pakiramdam nito'y pinipiga ang puso sa nakikitang estado ng kasintahang tila nababaliw. Nagkatinginan din ang magkababata sa ikinikilos ni Teresa. Binalikan sa alaala nang makita si Mildred na humahangos palabas sa kakahuyan, sugatan at nangangatog. Pautal-utal nitong ikinuwento ang nangyari, ang tungkol sa dalawang dayong lalaki. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon ng oras na yon. Sama-sama nilang tinungo ang kakahuyan. Gamit ang mga sangang sinilaban, magdamag nilang hinanap ang dalaga. Halos suyuri ng kakahuyan hanggang sa abutan ng liwanag. Hindi naman sila nabigo. Natagpuan nila si Teresa. Buhay, ngunit punit-punit ang damit at may mga pasa. Itanggiman ay hindi maikakaila ang maruming senaryong naglalaro sa kanilang mga utak. Hindi bulag si Antonio upang hindi mamalayan at maintindihan ang kilos ng mga kababata at ilang kapitbahay. Naikuyong niya ang mga kamao. Masama ang loob niya, ngunit hindi rin naman masisisi ang mga ito. Wala talagang maniniwalang walang nangyaring masama sa kanyang kasintahan. Pangkaraniwan sa mga babaeng binaboy ng mga dayuhang mananakop ay nawala sa katinuan, gaya ng nakikita niya sa ikinikilos ni Teresa. Nagtagis ang kanyang mga panga. Nagpupuyo sa dibdib ang pagkasuklam na nadarama. Gusto niyang patayin ang mga dayong lumapastangan sa babaeng pinakaiingatan. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang nangyari sa nobya. Kaisa niya ang mga kababatang nagtatagis din ng mga bagang
sa habag na nararamdaman para sa dalaga at mapapawi lang ang galit ng mga ito kung makapaghihiganti. Nang maglakad si Antonio, nagsunuran ang mga ito. Nakasukbit sa mga bewang ang mga itak na ang talim ay alaga sa hasa. Nagsilakad sila patungo sa kakahuyan upang hanapin ang mga dayo, upang pagbayarin. Samantala, matyaga pa rin inaalo ni Aling Chedeng ang anak na balisang-balisa. Naniniwala kami sa iyo, anak. Halika na sa loob para makapagpahinga ka. Pagsang-ayon na lamang ng ginang. Inakay nito ang dalaga papasok sa kanilang bahay matapos tapunan ng makahulugang tingin ang asawa. Nanlulumong na paupo si Mang Delfin, yakap ang bunsong anak, habang ang mga kapitbahay walang nagawa kung hindi manalangin malampasan nawa ng mag-anak ang pagsubok na kinakaharap. Nagpatianod si Teresa sa pag-akay ng ina. Sa batalan sila tumuloy. Pinaupo siya ng ina sa isang bangkito upang paliguan. Kung matatanggal nga lang ng tubig at sabon ang bakas ng mga kamay na humipo sa kanyang katawan, maghapon siyang magbababad sa tubig. Maghihilod siya, dumuguman ang balat. Natigilan siya nang maramdaman ang panginginig ng mga kamay ng inang nasa likuran. Marahan nitong tinatanggal ang suot niyang damit, ngunit biglang itinigil ang ginagawa. Naisip niyang marahil ay nakita nito ang mga galos niya at pasa. Nilingon niya ito upang pawiin ang nararamdamang awa para sa kanya. Mistulang may kumislap na liwanag sa utak niya nang makitang titig na titig ito sa kanyang likod. Naalala niya ang tinamong sugat. Mabilis niyang kinapa ang likod at tagiliran. May sugat ako, hindi ako maaaring magkamali. Pero, bakit? Anong nangyari at paano ko? Samot-saring katanungan ang gumulo sa kanyang isip. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina ang nangyari. Kung paano sasabihing malalim ang sugat niya. Pero bakit wala na? Natigilan siya at muling napaisip. Kung wala na ang mahabang sugat sa likod niya, ano ang nakikita nito para ikagulat at ikatulala? Sinikap niyang lingunin ang likod, ngunit maagap siyang pinigilan ng ina. Lalo siyang nagtaka. Ano po ang nasa likod ko, inay? Nakagat ni Aling Chedeng ang pang-ibabang labi. Mga pasa at galos, anak. Pagsisinungaling ng ginang, gayong ang nakikita sa buong likod ng anak ay hugis ng isang krus na iginuhit gamit ang itim na tinta. Napapalibutan iyon ng iba't ibang uri ng makamandag na ahas. Mga walang puso ang gumawa nito sa iyo, anak. Hindi pa nakontento. Nilagyan pa ng marka ang iyong balat. Nag-iwan ng permanenteng tanda sa kalapastangan ng ginawa sa iyo. Ang mga walang ya! Sigaw nito sa isip. Maingat nitong kinaskas ng sabon ang likod ng anak habang binubuhusan ng tubig sa pagbabaka sakaling mawawala iyon. Ngunit walang nangyari. Palihim nitong tinangisan ang mapait na kapalarang dumating sa kanila. Higit na tumibay ang hinalang, tinakasan na nga ng bait ang anak, kung kaya panay ang bulong at nakatingin sa kawalan. Kinabukasan,
Nagkagulo ang lahat ng pagkakalampagin ni Teresa ang mga pinto ng kapitbahay habang isinisigaw na kailangan na nilang lumikas dahil bumalik na ang Dark Lord na pinatay nito ang mga dayo at silang lahat ang isusunod. Pinipilit niya ang mga kapitbahay na maniwala sa sinasabi niya. Patakbo siyang nilapitan ni Mildred. "Tama na, Teresa! Tama na!" Sigaw nito habang pinipigilan si Teresa sa pagwawala. Labagman sa kalooban, sinampal nito ang matalik na kaibigan upang matauhan. Natigilan nga si Teresa at maang itong tinignan habang hinahaplos ang namumulang pisngi. Naiyak ito sa itsura ng kaibigan, awang-awa habang sinisisi ang sarili. Kung hindi sana iniwan si Teresa, kung naging matapang lang sana at hindi naging alagain, hindi sana napahamak ang kaibigan. Naigtad si Mildred nang itulak ni Teresa. "Hindi ka rin naniniwala sa akin, ha, Mildred? Pinatay ng Dark Lord ang mga dayo bago pa nila magawa sa akin ang gusto nilang gawin. At papatayin niya rin tayong lahat. Totoong lahat ang sinasabi ko, bakit ba ayaw niyong maniwala? Hindi ako nababaliw, gaya ng inakala niyo." Kunot noong sigaw ni Teresa sa kaibigan at sa kumpulan ng mga taong nakikiusyoso sa kanila. Umiiling siyang humakbang paatras habang iginagala ang paningin. Walang naniniwala sa kanya. Iyon ang nababasa niya sa mata ng mga ito. "Hindi ako baliw! Hindi ako baliw!" Paulit-ulit niyang sabi habang tumatakbo palayo, habang tumutulo ang luha. Mula sa malayo ay nakamasidlang si Antonio. Nagtatagis ang mga panga at mga matay hilam sa luha. Mahal niya si Teresa. Hindi nabawasan ang nararamdaman niya para dito sa kabila ng mga nangyari, anuman ang nangyari. Puno ng determinasyon at matinding puot, muling bumalik sa kakahuyan si Antonio. Nakita siya ni Mildred at dali-daling sinundan. Saan hahantong ang matinding puot ni Antonio? Saan siya dadalhin ang hangaring makapaghiganti? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong ate kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!